Sa students sa MSU-IIT is the Don Macbiancos. So let us welcome the owner of Don Macbiancos. Woo! Woo! Welcome to the talk show. So, next topic. Muna ay parang students na may pagtatay. Pwede siya, meron niya sa ato mga wonderful fathers. Let us welcome the owner of Red Horse. Hey! Welcome to Talk Show. So, dili mo wala sa Red Horse ba? San Miguel, Red Horse, crazy. Let us welcome the owner of Chidings. Chidings! So, let's take a seat. First, start. So, good day, sir. So, ano ba may questions? Sa especially, ano din yung mga business. Well known na, especially in the Philippines, local, loved by all Filipinos. So, ano ba ito mga can you share to our viewers how you started your business and what inspired you? First of all, back when I was in college, I started with Masa daw rubrics. I love coffee. Dunmak! Dunmak! Before, I was going to different coffee shops. But then, ito na naman. No. Ano kung hindi ko yung nilagay na value ang quality of that experience or pero what if maghimo na lang yung tawagan nila yung coffee shop? Napay nakalista ni Paul San Juan and Ariel Alegano, mga real earners. Ay, pwede din lang. Ha? Pwede din lang. Daw, podcast na. Connecting with people. Like, example ka naman, with friends, date mo din yung kuya, or even ka na, gusto na mong umaway sa gabi ka stressful yun eh. Like, gusto nito kung maging lugar na, dili lang kay coffee shop siya, but also where people can feel at home. Ito na start ko sa perfect mga bahay sa coffee shop, ka ng product mo yun. And then, I put it to the market, and moto na, mo siya as first 39 peso coffee in Cebu. And then moto, ako siya ipakanlan mo. Okay, so, thank you sir, especially me. I love coffee guys, especially with their brand, you know? Hey! So, ito yung business idea ni Mr. Bagite, especially patokay sa mga students. Kaya mga stress students, bilang doon, kailangan sila coffee. Let's go! So, second, same question lang sa tagiya sa ako ang Red Horse. Go! Mr. Alves, same question as si Marigwe. Can you share how you started your business and what inspires you? Kalinisan. Kali pa yun. I'm very old now. Hi! Hi! My basican, you know, is not very well known before. Pero sometimes nagkadugay. Nagka-innovative ang pagkakinauna. Dili na siya basta-basta na kinauna. Ipalikamutan, pinaguan ako rin. Dili siya nagsugod sa dako ng kumpanya pero tanan ta magsugod yung pinakaubos. Gamay ang kumpanya pero gadako ng gadako. Dili na siya basta kumpanya karon. Karon ginadungog-dungog na bisig yung papa maghisgot. Kada gabi eh. Nasa yung labisa. Tinood eh. Fitness ko na sir. Especially sa akong family. Grabe. Kada punta, gabi mong siya bigyan sa ref. Red Horse mo nila eh. Ang mga tao na Montana, ganda daw wala daw na ako gina awat ang salain kung
mga brand nga mga design. Mo niya ang tubag. We don't imitate, we originate. So, thank you. Hindi na ito kalimtan na pares sa sir. Sir, can you share us how you started your business and what inspires you? Okay, good question, thank you. It's Chiding's Peanuts. How I started it. So, kung bata pa ko, ganahan ako peanuts. Pinagala ko manat kay coconut. Chiding's Peanut is from normal na siya mapagkuhan kay dati ka sa 7-Eleven, mahal kong peanut. Wala ko bilang yan. So, kung ako, ako na yung magbagod ang mga peanuts. Ganahan ko peanuts. Paano 1963? 7-Eleven. Natuloy man time nga, nakita ko na ako si Sir Olmes. Nagsakay ko siyang sikat. Nagsakay ko siyang sikat. Nagdala siyang red horse. Ito na ako nauna-unaan. What if mag-collaborate me? Good together? Kasi kung mga minors, hindi lang sila magawa-tawag kay kung tatay na niya siya. So, thank you sa kuwagit. Nakabalo din ko sa background sa inyong. So, let's go to the main event. May mga question ng mga viewers. Let's go to the talking stage. Hi! Alam mo nyo tayo, entrepreneurship is a journey filled with challenges and rewards. Saksi ko sa inyo. Sa ito na ito mga view, ito mga mga kawanin nila. Business owners, mga successful na kayo ba? Let's dive into some lessons. Ngayon yung naasihan. Sometimes, ano ba, coming up to the success of your business. So, ano question nila? Kakawan na yun. So, unsay important quality sa entrepreneurship nga ang business owner, na-added sa business owner, Ano lang pinaka-important? Sila parties sa ka entrepreneur? Yeah, you got me. Okay, so for me, sa isang ka-entrepreneur dapat na-added kayo determination. Shall we say, perseverance. Yes, sa life kay, namin tayo mga challenges sa mga yan. Na kay determination sa heart, na kay perseverance sa heart, dili ka dali mo, surrender. Next one is on passion. If you love what you're doing, you love your business. Mas, ano ito, not like, mas dali ka, makita ko way to succeed. And siguro lastly is resilience. Kanang ito, ability na bangon gyapon balang kailangan na building and pinay saying is na sometimes you win, sometimes you learn. Walang failures to guys. You learn. Because failure, there is no such thing as failure. Failure is life's greatest teacher. Like, dili ka may mo successful if wala kanya yung failure. And most of sa mga tao like, tinatake nila ang failure kay kontra nila. But guys, always remember ang failure kay hindi na siya opposite sa success. And failure is your best friend, not your enemy. Anong yung mga expertise sa So, Mr. Lopez, so, saan gusto mo yapon? What is the most important quality entrepreneur or a businessman? Yes, ma'am. Especially, kung sa panahon, wala din mga alam ng entrepreneur. Wala. Wala din mga innovation, di ba? Taas ng sikat. What's your answer to that? Parihan ang tubag, Mr. Patrick, pero nalang hindi na natin mag-English kaya naman sa Mindanao mga Sakto. So, atong aking maikadungan lang siya kinahanglan nga makuha sa pag-ibig sa isa ka business owner o entrepreneur, dili lang ka about sa inyong kaugalingon.
Hindi imong dapat in perspective, dapat na sa katawhan. Sakto. Connection. Dili ka dapat makakuha ng benefits para sa pagalingon, pero dapat sa imong tibuok palibot. Para ng inom. Dili na ng inom kaplan. Sakto. Inom pa okasyon. Depende lang yun sa tao sa niya pagdala ang pag-inom. Sa tanang panahon, natin abot tama, 8 years last na dapat mo inom, pero na yung mga guys, ulong ang mga bata. So, ayun lang, kayo ng Prada ka na, sir. Halinom siya, pero medyo madaot kung diyan ko na ang Prada. Halinon pero mga na. Dapat lang. Okay. Dili sa Pilipinas, nadyo tayo ginasunod ng balaod. Daghan niya kung musupak sa balaod. Ang balaod, tawag ko. Ora, salamat. Okay, dito pa nga na kayo Hey! So, susunod niya kung pangalan na akong gawin. What is the most important quality of businessman? For me, no, agree po ko gawad nga ang important ang connection at ang healthy relationships ng mga client. Diba? Kagawan. Sa ako na connection is Kagawan. pinaka-important. Like, sa among pag-collaborate ni Kagawan. At least ako kay Kagawan, gadungan ko pataas kay partner kayo, ang mga okay ha? Kagawan siguro pagtawag sa'yo. Kali. Magnolia, sorry. Okay, so sa atong live, ang importante yung connection, kay kabalo mo, kung muangat mo ikaw na isa, di ba kayo na? Oo, di ba? Tama? Sakto, okay? So, sa pag-collaborate naman yung Kagawan is like bait din siya, right? Bait din siya, mapasama sa isa't isa din siya. Kung sa meantime, hindi ko makikolaborate kung di ba kayo in the future, kaya connection is the most important quality. Business mindset. So, ika, sa second question, ito gawin sa mga viewers. Kung mabuhay yung mga insights, bigay insights to you, owner. So, you know that entrepreneurship often involves risk. Di ba na may alcoholic nga? Wala. Ay sparkling lang rin nag soft drinks. So, how do you handle the uncertainties of running a business? Handling uncertainties in business for me is it's all about adaptability or being adaptable and confident. Di ba dyan ang kapaligayan? Lagi ko lang bitaw. Whether it's competition or economic challenges or unexpected surprise. Pero for me, I learned that instead of fearing uncertainties or like what, I just see it as an opportunity to grow or advance. First, siguro, I focus on what I can control, like planning and preparation is so important. Bisag unsa pa naka-predictable ang market, pag solid yung plan and back up strategies, mas dali ka mag-adapt. Next one is I always remind myself to stay calm and kalma. Kaya magpalit ka. Dili ka or mag-lisod ka o mas lisod makakita mo o mas maayo ka. So, I analyze every situation, then I just find a way, or I just find the best way. And the next one is what? Stay passionate. Because if you love what you're doing, like what it's about, it's easier for you to challenge, or it's easier for you to face challenges in this. Lumating na siya ng parang It is a constant. kaya sama ka. Learning growth. Both for me and so,
How do you, dito medyo adapt ang kanang risk ba? Kawaii mo kay Kalael. Yawars. Kawaii. Ako matubaga na kayo. Labi na karon na nasa sa medicina. So, ang kuha na kayo. Daghan ng mga laing kumpanya na nagkatungkol. Daghan na kayo mga drugs sa mga alcohol. Alcohol. Daghan ang Just mga kumpanya. Wala kaya ba? Just alcohol. Pero ang aking may katubag ng dulaan isang daghan pa ang kumpanya nga nagtutulong sa mga kabaligya. Imula yung muna kay forward ka, then adapt ka sa imong palibot. Hindi ka magpabilin sa kung saan ka dito kung diyan ka nagpupod, diyan ka yung kataman. Imo dito ka move, okay na magbutak ng mga branches. Ay para mas muda ko ato ang baligya. Dili lang kataman eh. Dako naman ka. Dili na ka mag-stop anang dako lang ka. Dapat dako ta. Kaya ani. Mag-collaborate. Keep flowing, di ba? Dapat pare, sayang connection. Tama sa culture sa Pilipino. Masadi sa tama. Kaya sunod ko. Kaya pula kay kulakon sa pinainom. Tama. So, ang akong makuha kayo, padayon lang sa imong ginagawa karon kaya wala na kabalog sa umma. Ikaw na lang yung successful na tao makilito. Kaya sa nag-ibang kukuha na may commercial. Yung balik ko ba, tag-isa case, kasi madaw mo isa na raffle lang mga tag-isa. Pero, kaya mo lang kung madaw mo po ba, ayaw na lang yung pag-inom kay Basing na disgrasya mo ka. Walang may camera na, may camera. So, next, sa owner of Chidi, Mr. Datoon. Same question yapon. How do you handle uncertain days of running a business? For me, thank you, that's a great question. For me, I can handle it by being calm and accept ko kung saan mapadulong sa kuha. Kaya hindi ka na tumaligaya ng risk, no? Kung sa pag kinabuhi, mura ka nagiligid. Usahin ang sa taas, tayo ka sa pinaka-ilalo. Okay, tama? Bubuyok na din na ang kinabuhi. So, either naka sa pinaka-taas at certain points ng life, naka sa pinaka-taas, at certain points, naka sa pinaka-ubos. So, ang kung makuha na is become, accept, o plan ahead. Plan ahead. So, Ay, lagi pang paboros tumaging. Dapat plan ahead. So, hindi lang kamalikayan nga gagawin nila ng panahon lain ng mga sales, mga customers, especially sa Redhorse. Nandiyan yung one nga, especially mga teenagers. Why is bro locking in? Sila lain na brand sa liquor, di ba? Why is So, bro locking in? let's talk about the innovation. So, wala na ka Mr. Rolbis. How do you ensure, no. Innovation. How do you ensure your business stays ahead in a competitive market? Especially dagan di kayo pang-abay sa mga other brands sa alcohol. So, ako na kayo. Speaking of innovation, kung dito ako may tubag na kaiinit ka mag-una ka, ikaw ra, di ba? Ikaw ra. Kung dito ako pan, di ba? Kulab. Walang innovation yapon. So, parang karon ako din ako ng innovation. Grabe, karon na. Kita ko Mr. Bakete. Okay. Pero nakawana-wana na ako innovation. May kulab ko sa iya. Ilimnon nga kape. Okay. Grabe. Akala ko po. Bakali na ako. Apa na ka? Bata ka. Tama, mata. Wala pa yung nakauna na nakaubal niya. Order ko na! One step ahead ka sa ilaha. Dili ka magpabiya sila, di ka may sabay sa ilaha. Lahi man po ilaha, lahi po di mo ha. Amo ako ha, magkatikusa sa mga ratang kayo. So next, honor of the day. How do you ensure your business stays ahead in a competitive market? Especially na ngayon na maligyaw, Pinas.
Dapat si Atty. Manis, of course. Ano si Atty. Manis? Hindi ka mga jabati kay kontra man mo, hindi ko mata. Hindi ka rin. How do you ensure that your business or product stays competitive? So, kanina ko ni mga secret entrepreneur. Ilan di ba na sila yung product? Usahay, mukilaw na sila sa lain ng product. Sakto. Para makabalo sila. Kaya magkilaw-kilaw. Ay, dili na mga at unsay kulang silang product, asa ka kulang ilang product, kung unsa pa kailangan ang mo pro ilang product. Para magbilang na ako sa dapat sa 7-Eleven nga mali, kung tapis na makaayo. Sinagatilaw ko rin ka-clients sir para sa imo o idea sa pag-innovate. Oo, yun na. Kaya para makabalo ka ako, unsay kuan pinahanglan nga i-add pa si mo mali. Para dapat think ahead. In order to know yourself, know your enemy first. So lastly, gusto pa i-create sa rumah. Nag-release naman mo mga dagang flavor, di ba? Itong hindi mo makakapon. Dark forest. So, how do you ensure your business stays competitive? Siguro, already dapat din and flexible. Like, sa profit industry mo, naghan kay computer, hindi na ko for me, siguro ko like, it's all about constantly experimenting with flavors and brewing techniques. While staying consistent sa imong original taste. First siguro ay listen always to your customers. Dapat open ka sa feedback. Ang feedback, isa na sa butang mas makatabang pa sa imong negosyo. Like for example, ay mga new trends or unique requests, I try to adapt but also stay true to my brand. And next siguro is passionate and flexible also. Kaya nakakailangan kita lang mas focus yung also. Kaya happy with this is like grabe ka powerful when it comes to connecting with people. Ganina, connect out and friends. Like that, So, what can you say about other coffee stall like Old Brew? So, what can you say about? Same coffee lang yung yapin. Ang wala sa wala wala siguro ang Old Brew is medyo layo-layo siya like for example sa kuha na-branch sila sa Beatstop sa Taiwan and the older siya sa school which is na-magagyan attract mas doon kita sa kuha ang mga customers medyo dito ko lang so unique yung sa inyo na yan ang imod yung story is iputang nyo siya in yung crowded pero mas halilan yun. So, focus ka sa mga loyal customers. I also focus on speaking of customers, dapat edugar. Kailangan mo ito connection. Kasi ito, mapil niya nila ang value sila as customer. At nila sila, bakit nung isang first time customer ka or suki na ka, dapat mapilya ko nila. Same sa una, i-values. Value yung value. So, before we wrap up this episode today, mayroon tayo may advice na mga students. So what advice would you give to aspire
entrepreneurs, siyempre na din mga students, gusto mga business owners, pasok din sila sa world of entrepreneur. So, what advice do you give to aspiring entrepreneurs who dream of starting their own business? Siguro akong ma-advise sa aspiring entrepreneurs, one lang siya, simple but powerful. Always start small but dream big. Like, taking risk. And even mga biggest companies or biggest entrepreneurs nag-start din sila sa small steps or like step. So, ang mga advice is just take that first move or first step. Bahalag sa pinaka-basic na pamahagi. And also, learn as you go. Like example, ayaw kahadlok sa failure yun. Just like I've said before, from failure. Kaya naadira ang mga lessons na kailangan mo ma-acquire in order for you na makaya mo ang mga umaabot ng mga test. And also, kung yung ganina, be open to feedback. Like, always find a way to grow. And siguro, next is what? Be passionate on what you're doing. Because there are ang foundation sa tanan. Ang being passionate and persistent. Ang business mo, dili lang din na siya all about profit. It is all about creating a value and making a difference in people's lives. So, thank you for that advice, Mr. DK. So, Mr. Alvin, what advice would you give to aspiring business owners, especially na mag-start pa? Ako maka-ilaha kayo. Masugod na sa kamay. Sugod na dyan sa kamay. Hindi lang ang ako ay consistency lang yun. Isa pa din yung ikakaroon ayaw kaya mo lang kaya akong ma-advance failure is not an option. It is up to you to succeed. Pero pag once successful ka sa akin na pwede mo, hindi mo kalimutan ang tao na nag-uban sa imuha sa imuhang pag-lago. Tama, di ba? Ang first kita niya nga hindi kalimutan ang Ginoo. Pero ako mo rin na ang na-adil sa kita. Ang which is ang imuhang family na kakukuyog niyo sa sugod pa lang. Kung family na yun yung kuyog, wala kailangan hindi buulan, kundi family lang yun. Bala mag-fail ka, yung family na adya para suportahan ka. So, mara din akong makuhaan. So, kung makuhaan mo sa mong family, hindi mo, inom. Mara, thank you. Ban with your family. Oh, ban your family. So, kaya ka Mr. Dato. So, what advice would you give to aspiring entrepreneurs? Especially today. Thank you very much. For me, from Maria answer nila, no? So, ako alam is learn to accept your loss sa business. Diba, dito dyan ito lang makuha nga tayo loss na pinagkatong mga new projects sa business. Like, dito makuha na, wala, dumunta kong pinigana, di according to plan. Like, for me, failure is not dapat wala sa option. Duhara na ang manalo o ang magtuto. Okay? Tama. So, hindi lahat ng nanalo ay panalo. Okay? Tama? Not all winners are winners. Kasi minsan, yung mga ito pang mga natalo, sila pa yung mga may natutunan. Okay? So, thank you. Ay, napalagyan, sir. Idugang po. Also, when starting your business, always find your why. Ganong nagsugod ka. Dapat ay importante yung kayo nga. Nakakay-klaro bitaw nga. Purpose, ganong mag-start ka ng business. Nakakay-klaro nga reason ganong mag-start ka ng business is
Ano yung magpalasig din mo or like mag-motivate sa mo or sige mag-motivate sa mo video and one more Na. Diri? Ay, kaya sa ayo. Papalo na. Yeah, white. Gusto na plus. Pero may kanta na to. Ako naman sa Instagram. Thank you sa inyong pag-share into this episode. So, okay. Salamat ninyo mga kakong episode at yung mga na ang entrepreneurship is not just about making profits. Dili isa sa panatubay o panadaganay o kumpanya, but also about creating the value and leaving a last legacy. Diba? Connection with your customers. Pag-imo din ang legacy when you start a business. So that's all for today mga talk show. So, thank you for tuning in and we'll see you next time. Thank you. Thank you.